Marami ang nag-iisip na nagsimula ito sa meteorite. Ngunit ang Ice Age ay mas huling kwento. Ang bato na pumatay sa mga dinosaur ay bumagsak milyon-milyong taon bago ang tao. Ang Ice Age naman ay tungkol na sa atin. Noon, lumamig ang mundo ng paalon-alon. Minsan umiinit, minsan nagyayelo ulit. Dumating ang pinakamalakas na lamig sa isang punto. Ang lamig ay mas matindi kaysa dati. Ang daigdig ay hindi pantay ang pag-ikot at ang pagkakayuko nito ay bahagyang nagbabago. Dahil dito, ang araw ay minsan hindi gaanong nagpapainit sa hilaga. Kung gayon, ang nyebe ay hindi natutunaw sa tag-init. Bawat taon, ito ay lalong dumarami. Dito nagsisimula ang pagtambak ng yelo. Ang yelo ay sumasalamin ng liwanag. Nagiging mas malamig pa ito. Ito ay parang isang walang katapusang ikot. Ngunit yelo ang bumubuo rito. At ganoon, sa loob ng libu-libong taon, ang ating planeta ay unti-unting naging ref. Dumating ang pinakamalamig na panahon, halos 20,000 taon na ang nakalipas. Mahaba ang taglamig at maikli at malamig ang tag-araw. Kumonti ang tubig sa karagatan dahil naipon ito sa mga glacier. Bumaba ang dagat ng daang metro. Malalaking yelo ang bumalot sa Canada, Hilagang Europa at Russia. Sa mga bundok mula Alps hanggang Himalayas, malalaking glacier ang dumausdos. Hinubog nito ang mga lambak at lawa sa hinaharap. Isipin, buong Hilagang Europa nababalutan ng kilometrong yelo. Ang Britanya ay konektado sa kontinente. Ang Scandinavia, Hilagang Germany, Poland, pawang tiwangwang na yelo. Sa Hilagang Amerika, ganoon din. Kung saan walang yelo, may matinding lamig at permafrost. Nang umatras ang yelo, naiwan ang burol at lawa. Mayroon ding malalaking bato na dinala ng yelo ng daan-daang kilometro. Hindi nagyelo ang buong planeta. Sa tropiko, mas mainit pero mas tuyo. Ang Sahara ay naging desyerto. Sa timog silangang Asya at Australia, lumitaw ang mga kontinente dahil humupa ang dagat. Kung saan ngayon ay tubig, noon ay lupa. Ang tao at hayop ay nakalakad mula isla patungong isla. Ito ay sa lupaing matagal nang wala. Ang panahon doon ay pabago-bago rin. Minsan may ulan, minsan tagtuyot. Nagbabago ito sa paglipas ng siglo. Nang bumabaw ang karagatan, maraming bagong lupain ang lumitaw sa ibabaw. Halimbawa, isang malaking kapatagan ang nabuo sa pagitan ng Siberia at Alaska, ang Beringia. Doon nagpastol ang mga mammoth at sinundan sila ng mga mangangaso. Nakalakad ang mga tao mula Asya patungong Amerika. Gayon din sa Europa, pwedeng lakarin mula France patungong England dahil wala pang tubig doon noon. Lahat ito ay muling lumubog sa karagatan kalaunan. Ang pagtira sa Amerika ay isa sa pinakakamanghamanghang kwento. Narating nila yon sa pamamagitan ng lupa at sa baybayin. Sila ay nangaso at nangingisda. Naglakbay sila kung saan may makakain. Unti-unti silang umabot sa dulong timog ng kontinente. Nanirahan sila sa kabundukan at maging sa disyerto. Ito ang unang malaking paglilipat sa bagong mundo. Wala silang barko o mapa. Tanging sibat at kaalaman mula sa matatanda. Noong panahong iyon, may mga higanteng nabuhay sa lupa. Malalaking mammoth, saber-tooth na pusa at higanteng sloth na kasinlaki ng kotse. Sa Australia, may kangaroo na kasing taas ng bahay. Lahat sila ay may makapal na balahibo, taba at kayang mabuhay sa lamig. Hinuhuli sila ng tao. Ginagamit ang lahat, karne, balat at buto. Ito ay tunay na pakikipaglaban para sa buhay. Labanan ng mga hayop at ng tao laban sa kalikasan. Isa sa pinakakilalang hayop yelo, ang woolly rhinoceros. Isipin ang ordinaryong rhino na may mahabang balahibo. May malaking sungay din ito panghukay ng nyebe. Nabuhay ito mula Europa hanggang Siberia. Nang uminit ang klima, nahirapan sila. Ang damuhan ay naging palumpong at puno. Dagdagan pa ng pangangaso at nagsimulang maglaho ang uring ito. Maraming ganoong hayop. Lahat sila ay nagkaroon ng magkakaparehong problema. Hindi helpless sa mga tao. Nanahi sila ng damit mula sa balahibo. Gumagawa sila ng tirahan. Nagsisiga sila. Ang buto ay ginagawang karayom. Ang flint ay ginagawang kutsilyo at pana. Nagsama-sama sila sa pangangaso. Gumawa sila ng patibong. Alam nila ang ugali ng hayop. Maaari silang manirahan o lumipat-lipat. Lahat ay depende sa klima at pagkain. Kakayahang magbahagi ng kaalaman. Ang pagtuturo ng pangangaso at paghahanap ng pagkain ay mas mahalaga. Mas mahalaga ito kaysa lakas o sandata. Oo, kahit sa ganitong hirap, nagpinta ang mga tao. Sa mga kuweba, may totoong gal area, mga bison, kabayo, USA, at bakas ng kamay. Ang pintura ay gawa sa lupa at uling. Nagpinta sila ng daliri o brush. Kung minsan, inihipan ng pintura gamit bibig.
Ang mga pinta ay hindi lang sining. Ito ay alaala, ritual, paraan para ipaliwanag ang mahalaga. Kahit sa lamig at yelo, nais pa ring maunawaan at ikwento ng tao ang mundo. Laging nagbibigay ng pagkakataong mabuhay ang baybayin. Mga molosko, isda, ibon, makukuha lahat kahit taglamig. Gumawa sila ng simpleng bangka, lambat at nagpatuyo ng isda. Nalubog ang mga baybaying pamayanan ng tumaas ang dagat. Kaya hindi natin sila nakikita ngayon. Doon marami ang nabuhay ng matindi ang lamig o gutom sa kaloob-looban. Ang dagat ay imbakan din, ngunit maalat. Habang nagyayelo ang planeta, maraming alikabok sa hangin. Sa lugar na walang gubat, madaling umangat ang alikabok. Vulkano rin minsan nagdagdag sa problema. Nagliliyab sila ng abo, natakpan ng araw ng ilang buwan. Sa Greenland, nakahanap ang mga siyentipiko ng patong-patong na yelo. Dito makikita ang bilis ng pagbabago. Nangyari ito sa loob lang ng dekada. Hindi lang ito panahon ng lamig. Panahon din ito ng mabilis at biglaang pagbabago. Kapag maraming yelo, nagbabago rin ang dagat. Nagiging malamig at maalat ang tubig. Nagbabago ang agos. Nagsisimulang lumamig ang ilang lugar. Ang mga iceberg ay lumulutang malayo sa mga polo. Mas malakas ang bagyo. Iba ang hangin. Lahat ito'y nakakaapekto sa ulan. Pati na sa klima sa buong mundo. Kaya ang panahon ng yelo ay hindi lang tungkol sa yelo sa lupa. Ito ay tungkol din sa dagat. Ang mga dagat ay nagiging ganap na iba. Kapag tumaas ng bahagya ang temperatura, umaalis ang yelo. Pero hindi ito mabagal, minsan may sakuna. Ang mga loang kinukulong ng yelo ay biglang bumubuhos, tinatangay ang lahat. Nagbabago ang agos ng mga ilog. Nabubuo ang dambuhalang kanyen. Ang antas ng dagat ay biglang tumataas. Ilang metro bawat siglo. Lumulubog ang mga baybayin. Nawawala ang mga tirahan ng tao. Lahat ay kailangang simulan muli sa bagong lugar. Akala mo'y bumalik na ang init. Ngunit bigla namang huminto muli ang mundo. Nangyari ito mga 12,000 taon na ang nakalipas. Ang dahilan ay aberya sa agos ng karagatan. Sanhi ito ng sariwang tubig. Bumalik ang lamig halos tulad ng dati. Muling lumiit ang lahat. Naglaho ang mga halaman. Lumipat ang mga hayop. Kinailangan muling umangkop ng mga tao. Ngunit pagkatapos noon, nagkaroon din ng kapanatagan. Dito nagsisimula ang ating kasaysayan. Nang uminit ang panahon, nagsimula ang problema ng malalaking hayop. Pinalitan ng kagubatan ng bukas na kapatagan. Naging madali ang pangangaso ng mga tao. Pero kumonti ang nahuhuli nila. Unti-unting nawala ang maraming uri ng hayop. Hindi sabay-sabay o sa isang araw lang. Ngunit paunti-unti dahil sa iba't ibang dahilan. Ang iba ay di kinaya ang init, ang iba ang tao, ang iba ang pagbabago sa pagkain. Sa huli, buto na lang ang naiwan sa lupa mula sa dating mundo. Nang matuno ang yelo, nagbago ang mundo. Humuli ang British Isles sa Europa. Lumubog ang Beringia. Lumitaw ang mga pamilyar nating baybayin at nagsimulang tumubo ang mga kagubatan. Natuto ang mga tao na magtanim ng butil, magpaamo ng hayop at magtayo ng nayon. Hindi na kailangan lumipat-lipat para sa mga mammoth. Nagsimula ang bagong panahon, ang atin. Ngunit nanatili ang mga bakas ng yelo. Kung nabuhay tayo noon, ang ating mga lungsod ay nasa ilalim ng kilometrong yelo. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para hindi mapalampas ang bagong episodes. Dito, lahat ay maikli at direkta.